natuloy na nga yung family outing namin na tauna naman talaga namin ginagawa every summer. And ngayong summer nga, maiiba naman ang location ng aming outing. Hindi na sa Laguna, kundi dito sa Dasmariñas, Cavite. At dito kami sa Philippines Private Pool nakapag-book ng aming summer outing. Nag-book nga kami dito last May 3 to 4, 2024 from 7 p.m. hanggang 5 p.m. the next day. Dalawa nga yung pool dito sa resort, isang pang-adult at isang pang-kids with RGB lights. Pagdating naman sa mga rooms, meron silang 2 concrete bedrooms with dining area, toilet, and air-conditioned na. Ito nga yung unang room, meron silang double bed at meron din silang extra mattress na binibigay. Ito naman yung toilet ng unang room, wala silang jacuzzi pero meron silang hot and cold shower. Ito naman yung room number 2, same lang siya sa room number 1 na merong toilet, dining area, and air-conditioned na rin. Pero dito sa room number 2, merong isang double deck at isang extra mattress. At ito naman yung CR ng room number 2. Same lang sa room number 1, meron silang hot and cold shower. Ito naman yung tinatawag nilang air-conditioned cottage room. Malaki siya sa loob dahil marami yung pwedeng matulog dito. Meron siyang dalawang double deck sa loob at dalawang pull-out bed na hanggang 12 to 13 packs ang pwedeng makatulog dito. All in all nga, 25 packs lang yung sleeping capacity ng resort na to. Pero pwede silang mag-accommodate hanggang 50 packs. Aside kasi sa mga rooms na available sa resort na to, meron silang 3 kubo na merong electric fan kada isa. Pagdating naman sa parking space, 2 sasakyan yung nagkasya sa amin plus mga motor. Ito naman yung pinaka-dining area ng resort na meron pang TV. Meron din sila ditong billiard table and video okay room. Nakakatuwa nga kasi super laki ng video okay room nila dito. Parang pwede pa nga rin matulog dahil merong 4 na electric fan at 2 sofa dito sa loob ng video okay room. Kaya lang kapag 10 PM na, bawal ng kumanta. Kasi napansin din namin na yung resort na to katabi niya residential area. Air-conditioned na nga rin pala itong video okay room. Ito naman yung kitchen area ng resort. Nakakatuwa kasi walang additional fee kapag gumamit kayo ng gas nila dito. Or kung magluluto kayo, walang additional fee yon. Ang meron lang additional fee ay yung mineral water dahil 1 galon lang yung free nila. Pero kapag nagpa-add kayo, 40 pesos lang naman yung 1 galon. Okay, wala nang patumpik-tumpik pa. Pagkarating nga namin dito sa resort, itong mga batang ito agad nagsilango yan. Nakakapanibago nga kasi 'di ba, first time namin mag-swimming dito sa Cavite, medyo malamig yung tubig compared dun sa Laguna. Kung tatanungin nyo nga kung gaano kataas itong pangbata at pangmatandang pool, yung pangbata 2.5 feet lang yung taas niya, samantalang sa pangmatanda 5.5 feet lang. Nakakatuwa nga kasi ngayong summer outing namin, kumpleto kaming lahat, walang umabsent. Pero sa trabaho meron, char. Hindi ko nga alam kung nagsikainan muna yung mga batang ito. Grabe, super excited nilang mag-swimming. Parang mga init na talaga. Una, hindi ko nga napansin yung RGB lights dito sa mga pool. Hanggang sa maging red na lang itong pool, akala ko meron ng natagusan. Char. Alam nyo, worth it nga yung nabook naming resort dito sa Cavite dahil kahit 25 lang yung sleeping capacity niya, talagang ang kakasya kahit 50. Pero kami, 30 packs lang naman kami. Grabe nga itong si Ven, natuto lang mag-swimming na merong salbabida sa braso, ayaw na niyang magpahawak. Dapat pala ganitong salbabida yung binili ko para sa kanya. Hinaram lang kasi namin to kay Hope. Kaso, kung sino pa yung mga nanghihiram lang, akala mo sa kanila ayaw nang ibalik sa may-ari. Ito naman si Kuya Gio, tinuturuan siya mag-swimming ng kanyang dada dito sa pangmatandang pool. Feeling ko sa susunod na mga swimming namin, magagaling na tong magsilango yan. Dito nga, tuwang-tuwa yung tita ko, akala niya kasi masaya si Vien sa ginagawa niya. Pero hindi niya alam, inis na tong si Vien dahil paano nakakalunok na ng tubig sa swimming pool. Imbis na lumalangoy, nalulunod na pala. Char. Para nga kaming may tindahan dito, ang daming chicharon at fish cracker, may pasik Milo pa at mais con yelo. Oo nga pala, pwede rin kayo magdala ng mga pets nyo dito, pero dapat with close supervisions nyo pa rin and lagyan nyo na lang din ng diaper. At ito nga yung next nating swimmer, si Ate Zia. O diba, pinag-aagawan nila yung salbabida na nilalagay lang sa braso. Kaso nga lang, nung bandang madaling araw nga, muntik pa nga magkasunog at ayan, kinukwento nga nitong pinsan ko. Para sa mga marites dyan, comment lang kayo para marinig nyo yung buong kwento niya. Char. Huwag kayong mag-alala dahil wala namang nasaktan kahit isa sa amin dito. Alerto at mabilis umaksyon yung mga caretaker nila dito. Kinabukasan nga, sobrang puyat yata na mag-amang to, ang tagal magising. Hindi nga sila sanay na nahuhuli si Vin sa pagligo kinabukasan dahil usually kapag nagsiswimming kami, siya ang pinakaunang batang nagsiswimming ng umaga, 6:00 pa lang lumalangoy na yan. Pinag-almusal ko nga muna si Vin bago ko siya palusungin dito sa swimming pool. Ito nga siguro yung perks kapag marami kang pinsan, kahit hindi ka muna lumusab sa pool,
ibaba mo lang yung anak mo, sigurado may magbabantay at may magbabantay dyan. Maaga pa nga lang, nagpe-prepare na rin kami ng kakainin namin ngayong lunch. Meron lang kami ditong fried chicken, rellenong bangus, pansit bato, bulalo, inihaw na hotdog at barbecue. Habang nagpe-prepare nga muna ng mga pagkain, etong mga to kumakain muna ng ibang snacks kagaya ng balot, mais con yelo at thick Milo. O diba hanggang sa mga baon namin, summer na summer ang pek. Nung naubos nga yung mga ingredients namin para dito, bumili sila ng panibago, kaya lang minalas-malas nasira yung pang-crush ng yelo. Mabuti na lang nakahabol pa ako ng mais con yelo bago nasira. Sinubukan nga dito ng pinsan ko gayahin yung sa Siargao, yung may pa-human drone, kaya ayan. Todo posing ang mga first son kapag natatapat sa kanila yung camera. Hindi pa nga nakontento at umisa pa sa pa-human drone ng pinsan ko, kaya ang mga first son, post ng post, post ng post, char. Ito nga mga batang to, sige ang pakitang gila, si Vien, kaya na daw niya mag-isa kahit wala nang hawak-hawak. Si Kuya Gio naman, sumisisid pa, akala mo sobrang lalim ng sinisisid. Ito naman si Ate Zia, siya yung pinakahuling nagising sa mga bata, kaya tignan nyo bagong gising yung itsura niya. Si Vien naman masyadong sweet sa daddy. Sana all, char. Nang maluto na nga lahat ng ulam namin ngayong lunch, pati itong kanin, nagtulong-tulong na rin kaming i-prepare itong ila-lunch namin. At napagkasundoan namin na boodle fight yung gagawin namin, na lagi naman din talaga namin ginagawa. Pero this time, wala munang family name yung korte ng kanin namin. Wala kasi dito yung gumagawa, pumasok. Si Ate Zia parang naiinip na dito, mukhang gutom na gutom na. After nga namin ma-set up na itong boodle fight namin, nagsipwestuhan na rin kami. Grabe, super haba na nga ng lamesa na to pero hindi na talaga kami nagkakasya. Samantalang dati, nagkakasya pa kami sa isang lamesa lang. Grabe, malaki na talaga yung family namin, literally and figuratively. Char. Yung mga hindi nakakuha ng pwesto dito sa lamesa, nagkanya-kanya na lang, kumuha na lang ng sariling plato at doon na lang kumain. Pagkatapos ng kumain, ayan, dumiretso agad kami ng swimming. Wala na kaming sinayang pa na oras dahil hanggang 5 PM na lang kami dito. Super saya nga ng mga first son dito, hindi nila alam si Vien naghasik ng lagim sa pool. Char, hulaan nyo kung anong ginawa niya. At by 5 PM, nag-check out na nga rin kami at umuwi. Natapos na naman ang isang summer outing ng pamilya namin. Sa susunod ulit, bye!